Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang operasyon nito upang madakip si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., tuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga bansa para sa surveillance ng kinaroroonan ng dating alkalde. Malaking bagay rin anya ang pagkakahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong. Kaugnay nito, hiniling na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Philippine National Police sa Department of Justice na ibasura ang inihaing motion at counter-affidavit ng kampo ni Guo sa mga reklamong may kaugnayan sa qualified human trafficking. Pinapayuhan naman ng Department of Agriculture ang mga magbabakasyon ngayong long weekend na huwag nang magdala ng karne ng baboy o anumang pork products sa kanilang pupuntahang destinasyon. Paliwanag ng DA, kahit walang epekto sa kalusugan ng publiko ang African swine fever, madali naman makahawa ang mga kontaminadong karne sa mga alagang baboy. Patuloy anya ang pagsisikap ng gobyerno upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit dungan sa pagkasikop sa duha ka high value target atol sa bypass operation sa Governor Gutierrez Avenue, Rosary Heights 9, Cotabato City niadtong Agosto 20 ning tuiga. Gimong operasyon sa pagpanguna sa PDEA Maguindanao Provincial Office, kauban Maguindanao Maritime Police Station ug Cotabato City Public Safety Office ug uban pang law enforcement unit. Gilang mga dinakpan nga sila Ibrahim Ginda Ismael alias Tol, 43 anyos ug Dali Malugayak Abdul Karim alias Dali, 49 anyos. Silang duha puros residente sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ana-ana sa kustodiya sa PDEA Barm Jail Facility ang mga dinakpan kinsa mag-atubang ug kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ana-ana sa ika-unom nga simana ang grupo sa enumerator sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Alang sa ginapahigayon nga Population Census Community-Based Monitoring System kon POPSEN CBMS nga gisugdan niadtong Hulyo 15 ning tuiga. Kini ang pagbalay-balay sa mga enumerator aron nga ma-interview ug makuha ang datos sa mga residente nga dakong tabang sa pagkuha og statistical data and information nga gamiton sa mga development plans ug mga programa sa nasod. Hagit sa mga enumerators ang mga residente nga magdumili kanila nga mohatag og impormasyon o dunay hesitancy sa pagtubag bisan pa man nakasuot na sila og PSA ID. Pag-angkon sa PSA Davao del Sur, 30% pa lang sa target population nga 1.9 million ang ilang nakuhaan og datos. Pipila sa rason sa pagkalangay niini mo ang pag-back out sa ubang enumerators. Hinoon dali sab nga napulihan ang mga nihawa nga enumerators. Busa mas gipaspasan na nila karon ang POPSEN CBMS. Ilabi pa nga sa Setyembre 16 na lang kini matapos. So, dili lang pud ta mag-doubt, it's because ang atong mga enumerators gitrain na sila og they coordinate with the barangay, no, mao jud na ang protocol. So, may ilhan nga mga barangays aware na sila nga naay nagatuyok-tuyok na mga enumerators sa ilang lugar. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.